Pinagmamasdan kong sarili ko sa harap ng salamin. Habang unti-unti kong hinuhubad ang suot kong damit, hindi ko mapigilang maluhat maawa sa sarili ko. Sa labas ng pintuan ng shower room ay naghihintay sa akin ng 2 dayuhan na customer ko para sa gabing to. Huminga ako ng malalim at naligo. Pagkatapos ay lakas loob akong lumabas. Ngumiti sila sa akin at pinagmasdan ng aking katawan. Marahan silang tumayo mula sa pagkakaupo sa kama at lumapit sa akin. Sinimulan nilang haplusin ang katawan ko. Mariin akong pumikit at humimig na para bang ako'y nasasarapan. Kailangan kong ipakita na nasasarapan at natutuwa ko kahit na napakabigat nito sa kalooban ko. Isa akong bayarang babae at kailangan kong tanggapin ang trabahong pinasok ko. I love your body, sweetie. Bulong ng isa. Dinala nila ako sa kama at pinahiga. Hinatak ako ng isa patungo sa dulo ng kama. Sinimulan nila akong haplusin. Hindi ko na napigilang maiyak. Wala naman silang pakialam doon dahil bayad ako. Paulit-ulit nila akong ginalaw sa loob ng 2 oras. Hanggang sa naramdaman ko na lang na humapdi na ang aking pechay. Inilapag nila ang pera sa ibabaw ng bedside table at umalis. Nangihina akong bumangon sa kama habang umiiyak. Kinuha ko ang pera na nagkakahalaga ng 15,000. Kahit papano ay gumaan naman ang pakiramdam ko sa malamang malaking tipang ibinigay nila sa akin. Pambayad tuition na to ng 2 kong kapatid na sila Eugene at Maricar. Umuwi ako sa bahay na parang walang nangyari. Kaagad kong binahagi sa 2 kong kapatid ang pera. Eugene, Maricar, ayan na, pambayad na yan ang tuition nyo. Mag-aral ng mabuti nang makakuha kayo ng magandang trabaho. Opo ate, maraming salamat po. Wika ni Eugene at niyakap ako. Ganoon din si Maricar. Sinisikap kong magtapos silang 2 nang hindi matulad sa akin. Wala na kaming mga magulang at ako nang tumatayong ina't ama sa 2 kong kapatid. Nagpunta ako sa bahay ng kaibigan kong si Terry at tinulungan siyang magbalot ng paninda niyang embutido para may magawa naman ako makabuluhan at hindi mainip sa bahay. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Nasa ospital kasi ngayon ang anak ko at si mamang nagbabantay sa ospital para makadiskarte ako. Pinagmamasdan ko siya. Lalo na siyang pumayat sa stress. Paano? Ay walang trabaho ang asawa niya at siya lamang ang dumidiskarte para sa kanilang pamilya. Magkano bang kailangan mo? Kahit 10,000 sana Ang mamahal kasi ng gamot niya at malaki na ang bill namin sa ospital. Tumango ako. O sige, susubukan kong gawan ng paraan. Papahiramin kita. Ay naku, hindi na, Jenica. Ano ka ba naman? Ibebenta mo na naman ang kaluluwa mo. Malalim siyang bumuntong hininga. Alam niya kung anong klaseng trabaho meron ako at siya mismo ang gustong-gustong umalis ako doon. Pero hindi ko rin magawa dahil sa maraming dahilan. Hindi rin naman kasi ganun kadaling gawin ang sinasabi nila. Sanay naman na ako. Kahit na. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Ayokong dumagdag pa sa problema mo. Lumapit ako sa kanya at humilig sa balikat niya. Kahit na kailan, hindi ka naging dagdag sa problema ko. Nag-iisa kitang kaibigan at mahal kita, Terry. Isa pa inaanak ko yung may kailangan ng pera. Alangan namang hayaan ko siya, di ba? So, anong gagawin mo? Kukuha ka na naman ng customer. Bumuntong hininga siya. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ay, titig na titig siya sa akin. Naaawa. Pero wala naman akong choice, Terry. Sa ganitong trabaho lang naman ako kikita nang hindi kinakailangan ng degree. Alam mo naman, high school graduate lang ako. Mapait akong ngumiti. Oo, pero isa ka namang cum laude. Kung tutuusin nga pwede kang mag-aral ulit dahil kaya mo namang kumuha ng scholarship. Bakit ba kasi kailangan mo unahin ng 2 mong kapatid bago ang sarili mo? Hayaan mo na lang, Terry. Ilang buwan na lang naman at mapagtatapos ko na yung 2. Basta, pahihiramin kita. Bumalik na lamang ako sa ginagawa ko. Minabuti kong putulin na ang usapan kesa pahabain pa namin. Nananakit ang buo kong katawan, lalong-lalo na ang pagkababae ko na umuwi ako sa bahay. Gaya ng dati ay isang dayuhan ng customer ko, pero isa siyang regular customer at galante. Basta gagalingan mo lang. Malaki-laki ang ibinigay niya sa akin. Nag-abot ako ng 5,000 kay Terry. Yun lamang ibinigay ko sa kanya. At pagkatapos ay nagpunta ako sa bangko para i-deposito ng personal ang 20,000 na hawak ko.
Napapangiti ako sa nakikitang laman ng bank account ko. Kahit papano ay nakakaipon ako ng malaki. Sinisikap kong mag-ipon nang sa ganon ay makabalik ako sa pag-aaral at makapagpatayo ako ng negosyo. Lumabas ako ng bangko pagkatapos at papara sana ng jeep nang maatrasan ako ng isang pulang sasakyan. Napaupo ako sa sahig. Akala ko katapusan ko na. Maigi na lang at kaagad niyang inihinto ang sasakyan niya. Dali-daling bumaba ang lalaki at humarap sa akin. "Miss, sorry. Okay ka lang ba?" Hinawakan niya ako sa braso. Daing ko nang maramdamang mahapdi. Hindi ko na malayang nasugatan ako maging sa legs ko. Nagsimulang dumami ang tao sa paligid namin. "I'm sorry." Wika niya ulit at tinulungan akong tumayo. Pinaupo niya ako sa gutter. "Dadalhin kita sa ospital." Tumango na lamang ako kahit na hindi naman ganun kalala ang nangyari sa akin. "Okay ka na ba? If you don't mind, we can talk about what happened. Babayaran ko lahat ng medical expenses mo at ang damage na ginawa ko sa'yo. Sa tingin mo ba, magkano ang kailangan mo? Baka hindi ka makapasok sa trabaho kagad." Tumingin ako sa kanya. "No, okay lang po. Galos lang naman to malayo sa bituka. Okay na po yung napagamot niyo ako." "Are you sure?" Tumango ako at ngumiti para mapanatag ang loob niya. Mukha naman talagang hindi niya sinasadyang nangyari. Ako itong padalos-dalos sa paglalakad at hindi nakatingin sa paligid ko. Pinagamot niya rin naman ang mga sugat ko kaya ayos na. "Thank you, miss, but I insist to pay." Hindi na po talaga. Ayos lang naman." Bumuntong hininga siya sa kakulitan ko. "Alright, but how about coffee?" Nagdalawang isip ako pero maya-maya ay tumango. Bahagya akong iika-ika dahil sa gasgas sa tuhod ko. At ngayon ay nakabenda. Nagpunta kami sa pinakamalapit na coffee shop. "Pauwi ka na ba? If you don't mind, ihahatid na kita kung saan ka pupunta. Bayad na rin sa pang-abalang nagawa ko sa'yo." "Naku, hindi na rin po. Nag-deposit lang ako sa bangko at may dadaanan pa po ako Gumiti siya. "You're so kind. Jenica po." "You're so kind, Jenica. My name is Zero." "Zero? As in yung zero na before one?" Tanong ko habang natatawa. Hindi niya rin napigilang matawa at tumango. "Oh, ang cute naman ng name mo, Zero." "Cute." Hinalo ko ang kape at sumipsip. "And I have no idea what's behind that name. Bakit ganun ang ipinangalan sa akin ng parents ko?" Napasarap ang pagkakwentuhan namin at hindi ko na namalayan ng oras. Bala ko pa namang magsimba, pero siguradong tapos na ang misa. Nagpunta ako sa puntod nila mama at papa para bisitahin sila at magkwento sa nangyari sa aming magkakapatid. Ilang taon na silang wala pero hindi namin sila kinalimutan at madalas pa rin na dumalaw sa kanila. Alam nyo ba, Nay, Tay, muntik na akong mawala sa earth. Kwento ko nang maalala ang aksidente. Mabuti na lang love na love ako ni Lord kaya iyon. Swerte nang hindi ako naatrasan ng todo at napisat. Tumawa ko habang nililinisan ang lapida nila. Nagtagal ako doon ng higit sa 1 oras. Naglalakad na ako palabas nang may makasalubong akong lalaki na pamilyar. "Zero?" Bulong ko sa sarili ko at pinaningkit ang mga mata ko para luminaw. "Ikaw nga!" Wika ko at lumapit sa kanya. "Jenica? What are you doing here?" "Binisita ko ang parents namin "Your parents are dead?" Marahan akong tumango. "O siya, sige, mauuna na ako Hintayin mo na ako, ihahatid kita." "Naku, hindi na. Please, babalikan ko lang yung relo ko. Naiwan ko kasi sa puntod ng mami ko Ihahatid kita sa pupuntahan mo." Pinagmasdan ko siya. "Sigurado ka ba?" Tumango siya at ngumiti. "Yes." Napangiti ako. "Okay, sasamahan na lang kita doon." Sinamahan ko siya sa puntod ng mami niya at sa kanya ako isinakay sa sasakyan niya pahatid sa bahay namin. Hindi ko ikinahiya ang maliit naming bahay kahit na alam ko at halata namang galing sa magandang pamilya si Zero. Maigi na lamang at walang tsismosa sa lugar namin dahil malayo ang pagitan ng bahay sa lugar namin. Probinsyang probinsya ang dating pero patag na ang kalsada. "This is where you live?" Tanong niya at inilibot ang paningin sa paligid. Tumango ako. "Welcome sa mumunti naming bahay." Ngumiti siya. "Pwede ba akong pumasok sa loob?"
Abay oo naman, kung hindi ka maarte. I'm not. Inaya ko siya sa loob at doon na kami nagmerienda. Natutuwa ako dahil hindi tulad ng ibang may kaya, ay hindi siya maarte at matapobre. Marunong siyang makisama sa mga taong mas mababa pa sa kanya. Nagulat ako nang bisitahin ako ni Zero sa bahay. Inaya niya akong samahan siyang mamili sa mall ng mga panregalo dahil daw may event sila ng family niya. Bakit naman ako pang sinama mo? Wala naman akong alam sa ganyan. Wika ko habang naglilibot kami sa mall. Wala lang, wala akong ibang makasama eh. We're friends naman na, right? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako at tumango. So, saan ba tayo magsa-start? Tanong ko. Dito. Inilabas niya ang isang mahabang papel na kanyang listahan. Nagulat ako sa dami ng mga pagbibigyan niya. Marami-rami pala. Tumawa siya. Mga bata to na tinutulungan ko sa orphanage. Gusto kong regaluhan silang lahat. Napatitig ako sa kanya. Napakabait naman itong tao na ito. Pero mapapamahal tayo kung dito ka sa mall bibili. No, it's okay. Wika niya na ikinatango ko. Sinimulan na namin ang pamimili at nang magutom ay kumain kami sa isang restaurant. Nagkwentuhan, namasyal din kami sa malapit. Inilibre niya rin ako at inihatid sa bahay. Magkape ka muna. Wika ko dahil ginabi na kami. Inilapag ko sa lamesa kaharap niya ang isang tasa ng kape. Thank you. Naupo ako sa tabi niya. You're living here alone? Tanong niya. Tumango ako. May dalawa akong kapatid na pinag-aaral pero sa dorm sila tumutuloy eh. They're so lucky to have a sister like you. Napangiti ako sa sinabi niya. Thank you. You're very kind and thoughtful. Tumingin siya sa dingding ng bahay namin. Sa inyo bang lahat ang mga medals na yan? Sunod-sunod akong tumango. Nakasabit sa dingding ng bahay namin ang napakaraming mga medals. Wow! Bulalas niya at tumingin sa akin. Anong natapos mo? High school graduate lang ako. Tumango siya. What's your work? Natigilan ako sa bigla niyang tanong. Hindi ko alam kung bakit bigla niyang naitanong yun. Hindi ko alam ang isasagot ko pero kailangan ko pa ring sumagot. Isa akong cook pero nag-resign na ako eh. Bala ko kasi magnegosyo na lang. Magsisimula sa maliit. That's good to know, Jenica. Kung may maitutulong ako sa'yo, pwede mong sabihin sa akin ha. Financially or even sa ideas and information na gusto mong malaman bago ka magsimula. Kung hindi mo na itatanong kasi, I'm a businessman. Hindi na ako nagulat pa. Halata naman kasing may kaya at matalino siya. Tumango ako at nakipagkwentuhan pa sa kanya. Malalim ng gabi nang magpaalam siyang umuwi. Inihatid ko siya sa labas ng bahay. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Thank you, Jenny. Nakangiting wika niya sa akin. Pwede bang magtanong? Tungkol saan? May boyfriend ka na ba? Napalunok ako ng laway sa tanong niya. Wala. Bakit? Balik tanong ko sa kanya. Paano ba naman ako magkaka-boyfriend kung ganoong klaseng trabaho ang meron ako? Kahit na sinong lalaki, hindi ako tatanggapin. Malapad ang kanyang naging ngiti. If you don't mind, Jenica, gusto sana kitang ligawan. Pero kung hindi pwede, bakit naman? Natawa ako sa naging tanong niya. Imbis na magseryoso ay natawa ko. Seryoso ka ba? Hanggang sa ganyang bagay nagbibiro ka talaga? Kumamot siya sa kanyang batok at biglang sumeryoso. Hinawakan niya ang palad ko. Yes, I'm serious. I want to court you, Jenny. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ako nakasagot. Marahan kong binawi ang palad ko sa kanya. Hindi pwede. Wika ako at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Napahawak ako sa dibdib ko at nalungkot. Gwapo siya at mabait. Walang babaeng tatanggi sa isang katulad niya. Pero natatakot ako. Hindi akong babaeng dapat at nababagay na magustuhan niya. Minabuti kong layuan na lamang si Zero. Nang pumunta siya sa bahay ay hindi ko siya pinagbuksan ng pinto. Nagpanggap akong walang tao. Pero tanga lang maniniwala doon dahil hindi nakalak sa labas. Nagpatuloy ako sa pagtanggap ng customers at mas dinagdagan ng ipon ko. Mas lumaki rin kasi ang gastusin namin dahil papalapit na ang graduation ng mga kapatid ko. Mas dumami ang events nila
at mga bayarin. Isang Pinoy ang naging customer ko ngayong gabi. Ginalaw niya ako ng paulit-ulit. Mapusok siya at marahas. Halos mamulan ng balat ko sa mahigpit niyang pagkakahawak habang inaangkin ako. Nanakit na rin ang puson ko at humapdi ng pagkababae ko. Nag-expect ako ng malaking tip pero kahit na piso, wala siyang binigay bukod sa usapang halaga. Umuwi ako ng bahay at bigla na lamang akong nilagnat. Sa bigat ng katawan ko, kahit nagugutom ako ay hindi ako tumayo. Natulog na lamang ako sa kahoy na upuan namin. Nagising ako nang makarinig ako ng ingay sa loob ng bahay. Pagmulat ko ng mga mata ay sakto namang kapapasok lamang ni Zero. Napaisip pa ako kung nananaginip lang ba ako. Pero nang magsalita siya ay natauhan na ako. "Jenica, naiwan mong bukas ang pinto ng bahay niyo. Nag-alala ako kaya pumasok na ako. Are you okay?" Kaagad niyang napansin na hindi maganda ang pakiramdam ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng balat ko. "Goodness, you're sick!" Bulalas niya. "Ang init-init mo. Kumain ka na ba?" Marahan akong umiling. Hindi ko siya magawang ipagtabo yan dahil wala na akong lakas. Nanginginig na rin ako sa gutom. "Okay, hintayin mo ako dito." Lumabas siya ng bahay at nang bumalik ay may dala na siyang mga pagkaing binili niya. "Kumain ka na muna at uminom ka ng gamot pagkatapos." Inasikaso niya ako sa pagkain hanggang sa makainom ako ng gamot. Sa kanya ako binuhat pahiga sa kawayan na papag namin. "Kung hindi pala ako dumating hindi ka makakakain at makakainom ng gamot. Maigi na lang at araw-araw akong nagpupunta dito." "Salamat." Wika ako at marahang ipinikit ang mga mata. Nang magising ako ay bahagyan ng gumaan ang pakiramdam ko. Naabutan kong nasa tabi ko pa rin si Zero at nagtatype sa kanyang cellphone. "Bakit nandito ka pa?" Tumingin siya sa akin. "Binabantayan kita. Bakit? Gusto mo na ba ako umuwi?" Pumuntong hininga ko. "Hindi naman sa ganun. Kanina ka pa kasi nandito eh. Baka may gagawin ka pang importante." "Mas importante ka sa akin kaysa sa kahit na ano." Wika niya at ngumiti. Pinamulahan ako ng magkabilang pisngi. "Ikaw talaga. Pero salamat ulit ha." "It's nothing. Magpagaling ka na kagad." Tumango ako at ngumiti. Bumalik kami sa pagkakaibigan ni Zero. Pero talagang seryoso siya sa pagkakagusto sa akin. Paulit-ulit niya akong tinatanong sa dahilan kung bakit ayaw kong magpaligaw sa kanya. Pero wala naman akong matinong maisasagot. Sino ba naman ako para magpaulit-ulit na base rin ng isang katulad ni Zero? Lugi pa ba ako sa kanya? Pero siya lang din naman ang iniisip ko. Hindi ko magagawang tanggapin ang panliligaw niya dahil hindi naman ako katulad ng babaeng iniisip niya. Makalipas ang ilang buwan, tuwang-tuwa ako nang sa wakas ay dumating na ang graduation ng dalawa kong kapatid. Nakahinga ako ng maluwag at sa wakas, nabawasan ang alalahanin ko sa buhay. Sinamahan ako ni Zero sa pag-attend at nag-celebrate kami ng magkakasama. "Siya bang boyfriend mo, Ate Jen?" Tanong ni Eugene. Nasamid ako sa tanong ni Eugene. Hindi, ano ka ba naman?" Tumingin sa akin si Eugene ng seryoso. "Hindi niya ako boyfriend. Magiging boyfriend pa lang kasi." Sagot ni Zero. Naging sentro tuloy kami ng panunukso ng mga kapatid ko. Pulang-pulang pisngi ko. Inihatid kami ni Zero sa bahay pagkatapos. "Kung bibigyan lang ako ng chance ng ate niyo, ipinapangako kong mamahalin ko siya taalagaan." Wika ni Zero habang titig na titig sa akin. Bakit ba kasi ate ayaw mo pang bigyan ng chance si Kuya Zero? Mukha namang sincere siya sa mga sinasabi niya. Bihira na tayo makakakita ng lalaking katulad niya. Malalim akong napaisip. Seryoso ka ba talaga sa akin? Yes. Mabilis niyang sagot nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Tanggap mo ba kung anong buhay ang meron ako? Nakagat kong ibaba kong labi. Yes. If not, bakit ako nandito at bumabalik-balik sa'yo, Jenica? Isang napakalalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Sige, kung ganun, pumapayag na ako. Natulala siya sa akin at maya-maya ay ngumiti. I'm not dreaming, right? Umiling ako. Mahigpit niya akong niyakap at hinalikan sa noo. Niligawan ako ni Zero sa loob ng 6 na buwan.
Nakita ko kung gaano siyang katotoong tao at kung gaano siya kaseryoso sa akin. Kaya naman hindi ko na pinatagal at sinagot ko na siya. Ngayon ay mag-aapat na buwan na kaming magkasintahan. Nagdesisyon akong i-withdraw ang perang naipon ko sa bangko at pasimulan na ang negosyong pinaplano ko. Tinulungan ako ni Zero at pinayuhan sa bagay-bagay para sa maliit na kainan na ipinatayo ko. Hindi na rin ako tumatanggap ng mga customers mula sa amo ko. Gusto ko nang baguhin ang buhay ko para sa sarili ko at para na rin kay Zero. Wow! You have a lot of customers. Saad ni Zero nang dumating siya sa karinderya ko at nakita niyang marami-raming tao ang nasa loob at kumakain. Sakto lang kasing nasa pilahan ng tricycle ang pwesto ko at malapit lamang sa mga eskwelahan. Kaya nga kumapit ako sa braso niya at inaya siyang pumasok sa loob. Gusto mong kumain? Tumango siya. Actually, hindi talaga ako nag-lunch dahil alam kong dadaan ako rito. Pinaghain ko siya't inasikaso. I have to tell you something. Wika niya pagkatapos kumain. Tungkol saan? Aayain sana kitang magbakasyon sa La Union Talaga? Tumango siya at ngumiti. Next week pa yun pero maaga na kitang sinabihan para makapag-adjust ka ng schedule mo at makapag-ayos ng mga gamit mo na dadalhin. Tuwang-tuwa akong yumakap sa kanya. Nagpunta kami sa La Union para magbakasyon. Akala ko may iba kaming mga kasama pero dalawa lang pala kami. Iisa lang ang kwarto? Tanong ko nang makarating kami sa silid namin. Yes, bakit? Gusto mo bang hiwalay sa akin ng kwarto? Umiling ako. Pero ngumiti siya. Lumapit sa akin at hinawakan ng palad ko. Don't worry, Jenny. Wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan. I promise. Sobra-sobrang respeto ko sa babaeng katulad mo. Bigla akong nakaramdam ng guilt sa dibdib ko. Deserve ko ba ang respetong ibinibigay niya sa akin? Hindi ko alam kung bakit sa kanya ay ikinahihiya kong ipakita ang katawan ko. Pero pagdating sa mga lalaking binabayaran ako, ay kayang-kaya kong ibuka ng ibuka mga binti ko. Hindi ako nag-iinarte. Sadyang nahihiya lang ako. Hindi niya kasi deserve ang maruming babaeng katulad ko. Hindi ang maruming katawan ko ang nababagay sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit nang hindi nagsasalita. Ito ang unang bakasyon namin at masayang-masaya akong kasama siya. Magkahawak ang mga kamay naming naglalakad sa dalampasigan. Pinanonood naming lumubog ang araw. Kamusta ka naman sa unang bakasyon natin? Tanong niya. Masayang-masaya. Isa sa pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. Thank you, Zero. Alam mo bang never pa ako nakapagbakasyon simula nung mag-aral sa kolehiyo mga kapatid ko? Bahay at trabaho lang ang gawain ko sa araw-araw. At kung minsan naman bumibisita ako sa bahay ng friend ko para may magawa naman ako makabuluhan sa buhay ko. Really? Kung ganon, dadalasan ko pang pagbabakasyon natin. Naku, wag naman. Paano tayo kikita ng pera kung puro gastos ang gagawin natin? That's not a problem to me, Jenny. You know it. Mumuntong hininga ko. Ikaw talaga. Inihilig ko ang ulo ko sa balikat niya. I love you. Napangiti ako sa narinig kong sinabi niya. I love you too. Huminto kami sa paglalakad at pinagmasdan ng araw na tuluyan ng lumulubog. Napapalitan na ng dilim ang paligid. Pauwi na kami nang bumagsak ang ulan. Nagpunta kami ni Zero sa loob ng isang kubo upang magpatila. Magkahawak ang kamay namin habang magkatabi kami sa upuan. Biglang may pumasok sa isip ko. Papaano kung ipagtapat ko na sa kanya ang totoo? Kesa naman habang buhay ako makakaramdam ng guilt habang kasama siya. Dahil habang tumatagal at lumalalim ang relasyong meron kami, lalong lumalala ang guilt na nararamdaman ko. He doesn't deserve me. He doesn't deserve a woman like me. Zero. Yes? Tumingin siya sa akin. May gusto sana akong sabihin sa iyo pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Naikuyong ko ang kamao ko habang titig na titig ako sa kanya. Tungkol saan? Huminga ako ng malalim. Hindi ko magawang sabihin ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Tungkol saan? Handa akong makinig. Zero, alam kong tanggap mo kung anong buhay meron ako. At nagpapasalamat ako pero paano kung may hindi ka pa alam tungkol sa akin? Hindi siya sumagot.
kaya para bang nasaktan ako. Hinawakan ko ang palad niya. Zero. What do you mean, Jenica? Ngumiti siya at marahang pinisil ang palad ko. Well, kung ano man yun, siguradong malalaman at malalaman ko rin yun habang nagsasama tayo. And I don't care what is that. Kahit ano pa man yun, hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Napalagay ang loob ko sa sinabi niya. Kahit papano ay nabawasan ng guilt at matinding pag-aalala na nararamdaman ko. Nang tumila ang ulan, ay bumalik kami sa hotel. Ilang araw lang kaming nagtagal sa La Union pero masayang masaya ako. Ang mga araw na yun ay sulit na sulit dahil kasama ko siya. Pag uwi namin ay bumalik kami sa trabaho at negosyo. So, hindi ka na tumatanggap? Tanong ni Terry sa akin. Dumalaw ako sa bahay niya at nagdala ako ng ilang pasalubong. Nagmemerienda kami ngayon. Tumango ako sa tanong niya. Oo, gusto ko ng talikuran ng trabahong yun at gusto ko na rin kalimutan. Okay naman ang kita ng tindahan Wala na rin naman akong gaanong bayarin na dapat isipin dahil tapos na sa pag-aaral ang dalawa kong kapatid. Gusto kong maging maayos ang buhay ko para sa akin at para na rin kay Zero. Ayokong habang buhay kong mararamdaman ng guilt na nararamdaman ko. Alam mo yun, gusto kong maging malinis na babae. Aba, bakit? Marami ka ba? Bumuntong hininga ko. Hindi ba, Terry? Ang dumi-dumi ko. Hindi niya ako deserve. Ano ka ba naman, Jenica? Para ka namang ewan sa mga pinagsasasabi mo Totoo naman Iba't ibang lalaki nang gumalaw sa akin at hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko sa oras na magtali kami ni Zero. Baka hindi ako mag-enjoy dahil imbis na sarap ay guilt ang mararamdaman ko. Nahihiya ako sa kanya. Hindi ko nga masabi sa kanyang nakaraan ko dahil paniguradong maglalahong pag-ibig niya sa akin at pandidirihan niya pa ako. Bumuntong hininga si Terry. Naupo siya sa tabi ko at niyakap ako. Tama naman ang ginawa mo ngayon at susuportahan kita sa lahat, okay? Pero kahit ano pang nakaraan mo, may tamang lalaking tatanggapin na tatanggapin ka. Kung mahal ka nga niyang talaga. At kung hindi ka tatanggapin ni Zero, baka hindi siyang tamang lalaki para sa'yo. Tumangutango ako at yumakap sa kanya pabalik. Please lang, Jen. Huwag mo namang ibaba masyadong sarili mo't pandirihan dahil sa nakaraan mo. Dahil kung ikaw mismo, mababang klase ng babaeng tingin mo sa sarili mo, paano pa yung ibang tao? Palaging nasa sarili natin nagsisimula ang respeto at pagmamahal. Kung tanggap mong sarili mo, paniguradong tatanggapin ka rin ng mga taong nagmamahal sa'yo. Nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil sa mga sinabi ni Terry. Mas naging confident ako sa sarili ko. Hi! Bati ni Zero nang sunduin niya ako sa bahay. Mabilis siyang humalik sa pisngi ko at humawak sa bewang ko. Hello, saan tayo pupunta? Bibili tayo ng damit na susuotin natin para sa dinner mamayang gabi. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Dinner? Anong dinner? Pilyo siyang ngumiti at napakamot sa batok niya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo ng mas maaga Hinawakan niyang palad ko. Gusto na kitang ipakilala sa mga magulang ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ano? Sigurado ka ba, Zero? Ano ka ba naman? Bakit ka namang pabigla-bigla? Ayoko, nakakahiya. Pero Jenica, ngayon lang umuwi ng Pilipinas ang daddy ko at ang second wife niya. 1 linggo lang sila rito at uuwi na agad sa Hawaii. Gusto kong mapakilala na kita sa kanila. Ganun ako ka-proud sa'yo. At isa pa, walang tamang oras para ipakilala kita sa kanila. Ngayon ang unang dinner namin kaya gusto kong kasama kita. Malalim akong bumuntong hininga. Fine, o sige na nga. May magagawa pa ba ako? Ngumiti siya at niyakap ako. Sa bahay ako ni Terry nag-ayos para may judge ako kung overdress na ba ako or over makeup. Pagkatapos ayusin ang buhok at makeup ko, ay sinuot ko ang biniling damit sa akin ni Zero kanina sa mall. Pagkatapos mag-ayos ay tinignan kong sarili ko sa salamin. Napangiti ako dahil para bang ibang Jenica ang nakikita ko sa harap ng salamin. Dati kasi ay nagkakapalan palagi ang suot kong makeup. Ngayon ay light lamang at bumagay sa damit kong kulay nude. Bagay na bagay, ang ganda mo, Jane.
Sigurado mai-inlove na naman sa'yo niyan si Zero. Nakangiti akong humarap kay Terry. Sigurado ka ba? Oo naman. Pinagmasdan niya ako simula ulo hanggang paa. Alam naman nating maganda ka na talaga. Kita mo nga nabihag mo si Mr. Zero. Natawa ako sa sinabi niya. Maya-maya lamang ay narinig ko ng pumarada sa harap ng sasakyan ni Zero. Lumabas na ako at gaya ng inaasahan namin ni Terry, ay pansin na pansin niyang pagbabago ng looks ko ngayong araw. You're so stunning, Jenica. Nakaka-inlove. Na-inlove lalo ako sa'yo. Humalik siya sa labi ko. Nang makasakay ako sa kotse, ay doon na dumagundong ang kaba ko. Namasanang pawis sa mga palad ko, kahit na naka-aircon naman sa loob ng sasakyan. Zero, are you really sure na ngayon mo ko ipapakilala? Tumango siya. Don't worry, akong bahala sa'yo. Hindi ka naman nila kakainin. Natatawa pa siya. Alam ko pero ano? Hindi ko kasi deserve na ipakilala sa parents ng isang katulad mo. Dahil mababang tao ako at napakataas mo. Paano mo naman nasabi yan, Jenica? Hindi ko gustong sinasabi mo mga ganyang bagay. Nahalata ako sa boses niyang inis. Kaya naman hanggang sa makarating kami sa bahay nila, ay hindi kami nag-usap. Pinagbuksan niya ako ng pintuan. Let's go? Tumitig ako sa kanya saglit. Please, stop thinking nonsense. I don't care what people will say. I love you. And that's only important. Hindi kita ipapakilala sa pamilya ko kung hindi ako proud sa'yo. Hinawakan niyang palad ko at inaya nang pumasok sa loob ng isang malakit magandang bahay. Welcome to our house. Kahit nalabis ang kaba, ay nilakasan ko na lamang ang loob ko at inalala ang sinabi ni Terry at Zero sa akin. Halos mahigit kong hininga ko ng maya-maya lamang ay dumating na ang mga magulang ni Zero at magkakaharap na kami sa dining. What's your name, Iha? Tanong ng stepmom ni Zero. Napakasosyal niya at napakaganda. Puno rin siya ng mga alahas. Jenica po, magalang na tugon ko. Magkasing edad ba kayo ni Zero? Tanong naman ng ama niya. Umiling si Zero. I'm 2 years older than her. And what's her job? Dagdag pa ng ama niya na ikinalunok ko ng laway. Nanlalamig ako sa kinuupuan ko at hindi ko alam kung anong isasagot ko. Gusto ko nalang kainin ang lupang tinatapakan ko. May sarili siyang negosyo, Dad, at siya mismo ang chef. Tumingin ako kay Zero. Nakangiti siya habang kausap ang mga magulang niya. Tumango ang asawa ng ama niya. Pero ang daddy ni Zero, titig na titig sa akin at para ba akong hinuhusgahan ng palihim. What kind of business? Yung mga tinatawag ba nilang karinderya sa gilid-gilid? Marahan akong tumangot hindi nagsalita. Bakit bigla na lang ako nanliit sa pagkakabanggit ng ama niya? May mali ba sa negosyong meron ako? Hinawakan ni Zero ang palad ko. Yes, Dad. And you know what? Siya mismo ang nagtayo noon. Galing mismo sa perang pinaghirapan niya. Napagtapos niya rin ang dalawa niyang kapatid ng siya lang dahil parehas nang walang mga magulang nila. Wow! You're so independent and brave woman, Jenica. So, what course did you finish? Hindi na ituloy ng stepmom ni Zero ang papuri sa akin nang magsalita ang ama niya. High school graduate lang po ako. Nauutal pang sagot ko. Biglang sumimangot ang mukha ng ama ni Zero. Hindi ko alam kung may mali ba akong nasabi. Gustong-gusto ko nang tumayo sa kinauupuan ko at umalis. Zero, let's talk. Wika ng kanyang ama. Tumango si Zero at ganun din ang daddy niya. Lumabas sila ng dining. Para akong maiihi sa sobrang kaba at pressure na nararamdaman ko. Kung po pwede lang na umalis na ako nang hindi nagpapaalam sa kanila, ay kanina ko pang ginawa. Nagpaalam ako magtutungo sa banyo at tumango lamang ang stepmom ni Zero. Paglabas ko ng dining, ay may narinig akong nag-uusap sa kaliwang liko ng hallway. Sa tingin mo ba magugustuhan ng mami mong ginagawa mo? You're dating a woman with no degree, low class, at may-ari lang ng isang karinderya. Nahihibang ka na ba, Zero? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin yan? Seriously, Dad? Hindi ko siya dinala rito para laitin mo. Tao siyang pumunta rito. Kaya naman sana tao mo rin siyang tanggapin.
Daig mo pa si Tita Cassandra. Maigi pa siya hindi magawang maliitin ng girlfriend ko. Pero ikaw mismong ama ko? Sa'yo ko pa maririnig ang mga ito? I can't believe it. Makinig ka sa akin, Zero. I'm your father. Hanggang nasa poder kita, ako ang pipili ng babaeng pakakasalan mo. Nanikip ang dibdib ko habang naririnig ko ang pagtatalo ni Zero at ng daddy niya. Impit akong umiiyak at nagmamadaling tumakbo paalis ng bahay nila. Hindi ko makaya ang mga narinig ko. Umiyak ako ng umiyak pag uwi sa bahay. Tawag ng tawag sa akin si Zero pero hindi ko sinasagot. Napakababa akong tao. Sa ganun pa nga lang, sobra ng panliliit ko. Papaano pa kung malaman nilang trabahong meron ako noon? Iniyak ko na lamang lahat ng sama ng loob na meron ako. Kinabukasan ay nagpunta si Zero sa tindahan. Tumalikod ako at naglakad papasok ng silid pero hinabol niya ako at hinawakan sa braso. Jenica, let's talk. Wika niya. Alam kong narinig mong usapan namin ni Daddy. Nakita ka raw ni Tita Cassandra. I'm sorry. I'm really sorry. Niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likuran. I'm sorry dahil ipinakilala pa kita sa kanya. Sana nakinig na lang ako sa'yo. Malalim akong bumuntong hininga. Wala kang kasalanan. Wala kang pagkukulang. I'm sorry dahil hindi ako nagpaalam sa iyong umalis. Inalis ko mga braso niyang nakayakap sa akin at tumingin ako sa kanya. Pero Zero, after na mga narinig ko, ang dami kong narealize eh. Isa na rin na, hindi tayo para sa isa't isa. Langit ke, lupa ako. Jenica, wala akong pakialam sa estado ng buhay natin. Pero ang daddy mo, ang family mo, oo. Bakit? Sila bang minamahal mo? Sila ba o ako? Bakit mas inuuna mong isipin ang sasabihin ng iba kesa sa nararamdaman natin sa isa't isa? Mahal mo ba talaga ako, Jenica? Naluha ako sa sinabi niya. Sunod-sunod na pumunta ka mga luha ko at hindi na ako nakapagsalita. Kung mahal mo ako lang iisipin mo at hindi mo iisipin ng mga taong makakasira lang sa relasyon natin. Pero daddy mo yun. Paano hindi ko siya iisipin? Nag-iisip ka ba? Mahal kita at mahal mo rin ako. Yun lang ang bagay na mahalaga sa akin ngayon. I don't care what they will say. Hanggat kumakapit ka't minamahal mo ko, ipaglalaban kita sa kahit na sino. Kahit sa daddy ko. Yumakap ako sa kanya't naiyak. Nangako ako sa kanya na hindi na ako makikinig pa sa sasabihin ng iba. Kumapit ako sa pag-iibigan naming dalawa. Mas gumaan ang loob ko nang mas mag-focus ako sa aming dalawa kesa sa sasabihin ng iba. Kaya lamang ay may ilang bagay akong napansin kay Zero na dati ay hindi ko naman nakikita sa kanya. Pinagmasdan ko siya habang nakaupo kami sa labas ng bahay at nagpapahangin. Binlock ba ng daddy mong bank accounts mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi ka na masyadong gumagastos kagaya ng dati. Nagtitipid ka na rin. At ngayon, nakikita kong naghahanap ka na ng trabaho. Tumingin siya sa akin. Paano kung sabihin kong oo? Nalungkot ako sa narinig ko at malalim akong napabuntong hininga. Anong gagawin natin, Zero? Nothing. Hayaan mo akong maghanap ng trabaho at tumayo sa sarili kong paa. Hindi ko kailangan ng pera galing kay Dad. Kahit na piso, hindi ako nag-iwan sa bulsa ko. Umalis na ako ng bahay. Isang katumutuloy. Sa bahay na binili ko. Of course. I have a few properties left under my name and my personal savings accounts. Itinakwil na ako ng daddy pero hindi ako iiyak at magmamakaawa. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa basta nandyan ka. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa labis na pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Pero sinuportahan ko siya sa hirap at ginawa. Ginamit ni Zero ang natitira niyang pera sa bangko para makapagsimula rin ng maliit na negosyo. Kasama niya ako sa lahat. Simula sa pag-uumpisa hanggang sa nalugi ang negosyong ipinatayo niya. Nagtayo kami ng panibagong negosyo na magkasama na. Ang lahat ng naipon kong pera sa maliit na karinderyang pinatayo ko ay ipinandagdag ko para makapagsimula siya ulit. Hindi naman ako nabigo dahil unti-unting nakabawi kami sa pagkalugi. Makalipas lamang ng 1 taon ay nadagdagan pa ang negosyo namin. Natutuwa ako dahil nagbubunga ng magandang resulta ang pagsisikap naming dalawa.
Bumili kami ng maliit na lupa at nagpatayo ng isang studio room dahil nagdesisyon na rin kaming magsama. I love you. Bulong niya sa tenga ko habang magkayakap kami sa unang gabi namin sa pinagawang studio room. I love you too. Super proud ako sa'yo dahil nagawa mong panindigan ng pag-iibigan natin. Malaki ang tiwala ko kung gaano mo ako kamahal, Zero. Pinagmasdan ko siya ng ilang segundo at maya-maya ay inangkin ang mga labi niya. Binigyan ko siya ng motibo para sabihing handa na ako sa unang gabi namin. Kaagad niyang tinugunan ng halik na iginawad ko sa kanya. Nakuha niya kagad ang ibig kong sabihin. Kaya naman ng gabing yun ay nagtali kami. At ng gabing yun lamang naranasan kong igalang sa kama bilang isang babae. Pinaramdam sa akin ni Zero na karapat dapat akong irespeto sa kahit na saang aspeto. Mas lalo ko siyang minahal dahil doon. Makalipas ang 6 na buwan. 6 na buwan na kaming nagsasama ni Zero sa iisang bahay habang nagtutulungan kami sa negosyo. Hiwalay pa rin naman ang pera namin sa isa't isa. Napagkasunduan namin yon bago pa man kami magsama. Isa pa sa napag-usapan namin ang plano kong pagbubuntis. Na magbubuntis lamang ako kapag nakapagpakasal na kami. Good morning. Nakangiting bati niya sa akin sa umagang to. Yumakap ako sa kanya at humalik sa labi. Good morning din. Kamusta ang tulog mo? Great. Basta katabi kita palaging okay ang tulog ko. Palagi ring magagandang panaginip ko. Nanaginip nga ako, may baby na raw tayo. 2 lalaki at 2 babae. Napangiti ako sa sinabi niya. Maganda nga ang panaginip mo. Kasi hanggang panaginip mo lang muna yan. Sa ngayon, pakasalan mo muna ako. Tumawa ako at naglakad patungo sa lababo. Natatawa rin siyang sumunod sa akin. I know, ihahanda ko ng singsing at ang ipon natin. Okay lang naman kung civil wedding, sa opisina lang ng judge or mayor. No, pakakasalan kita sa simbahan. Napatitig ako sa kanya't napangiti. Hindi ko alam kung bakit napakaswerte ko sa taong to. Daig ko pang nanalo sa loto dahil sa sobrang swerte ko sa isang katulad niya. Lumabas kami ni Zero nang magkasama para mamasyal at kumain sa labas. Anong gusto mong kainin? Tanong niya habang nasa dining na kami ng isang fast food at nag-iisip ng orderin. Mashed potato, tugon ko. And? Wala na, yun lang. Tugon ko habang nakatitig sa kanya. Ang gwapo-gwapo niya palagi. Nagpunta tayo dito para sa mashed potato? Pwede naman kitang gawan sa bahay. Sumimangot ako. Ano naman, mas gusto ko yung mashed potato dito eh. Inirapan ko siya. Malalim siyang napabuntong hininga at kaagad na in-order ang sinabi ko. Wala na siyang iba pang sinabi. Yun lang talagang kinain ko habang siya naman napakaraming kinain para sa lunch. Namasyal kami sa isang museum at parke. Maya-maya ay napagod ako at umupo. Binilhan niya ako ng tubig at kaagad ko namang ininom yun. Nagpaalam siya sa akin na magpupunta lang sa comfort room. Naghintay na lamang ako sa isang bench. Maya-maya ay nagulat na lamang ako nang may pumuntok na lobo sa likuran ko. Mabilis akong tumayo at humarap. Nasorpresa ako nang makita ko ang mga taong nakahilera at nakaharap sa akin. May mga hawak silang placard na merong mga letra sa bawat isa. Kapag binasa mo ng buong nakasulat, ay, will you marry me? Nakita ko si Zero na naglalakad papalapit sa akin. May hawak siya mga tali ng napakaraming floating balloons na purong kulay pula. Isang malaking buke ng bulaklak. Lumapit siya sa akin at iniabot ang mga iyon. Tinanggap ko naman ang mga iyon habang namamasa ng luha mga mata ko. Lumuhod siya sa harapan ko at iniangat ang singsing. Will you marry me? Paano ba ako makakatanggi? There's no way to refuse my proposal. Ang daming taong nakatingin sa atin. Natawa na lamang ako at naiyak. Sunod-sunod akong tumango. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid namin. Lalong-lalo na nang isuot niya ng singsing sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. Sa wakas, engaged na ako. Kaagad naming inasikaso ang tungkol sa kasal. Inimbitahan ni Zero ang lahat ng guests sa wedding namin para sa pagsusukat ng mga damit na susuotin. Kasama na ron ang mga pinsan at kaibigan niya.
Wala akong naging balita sa daddy niya. Talagang tinalikuran na siya nito nang piliing makasama ako. Hinawakan ni Zero ang palad ko at inaya akong lumapit sa mga kaibigan niya. Pinakilala niya ako sa lahat at talagang proud na proud siya. "You look so familiar to me." Napatingin ako sa lalaking nagsalita sa tabi ni Zero. Ang malapad kong ngiti kanina ay biglang napalitan ng panlalaki ng mga mata. Kumabog ang dibdib ko sa kaba nang makilalang lalaking yon. Isa siya sa mga naging customers ko noon sa pagbibigay aliw. Siya yung huli kong customer na hindi nagbigay ng tip matapos abusuhin ang pagkababae ko at dahilan kung bakit ako nilagnat ng araw na iyon. Ipinapanalangin kong hindi niya na ako maalala dahil matagal na panahon na yun. Pero, oh yeah, I can still remember you. Ikaw yung prostitute na nakasama ko sa Blanca Hotel. The girl I worn out. Namasanang luha ang mga mata ko. Tumingin ako sa paligid at nakita kong ako ng tampulan ng tingin ng mga mapanghusgang mga mata ng tao sa paligid namin. At lahat sila ay pawang mga guests sa kasal namin. "Bawiin mo sinabi mo!" Sigaw ni Zero habang kuyumang mga kamao. "What do you mean, bro? Totoo naman, hindi ko siya makakalimutan. I used her so many times that night. She's so freaking hot. Whew!" Tumalsik siya sa sahig ng isang malakas na suntok ang ginawad ni Zero sa kanyang mukha. Hindi pa nakontento ang fiancé ko. Sinugod pa niya ulit ang lalaking yon na kung hindi ako nagkakamali ay pinsan niya. Pinagsusuntok niya ito. Nagsimula nang magkagulo ang mga tao sa paligid namin. Samantalang ako, ito'y nakatayo pa rin sa gitna. Tulala habang ang mga luha ko'y sunod-sunod na pumapatak. Tulala akong lumabas ng gusali. Muntik pa akong mabangga at mag-cause ng traffic habang tumatawid. Halos hindi ko na alam ang ginagawa ko. Gusto ko nang mawala sa mundong to. Wala na akong mukhang maihaharap kay Zero at sa lahat ng mahal niya sa buhay. Kaibigan man o kamag-anak. Zero's point of view. Hindi ko siya tinigilan at sunod-sunod kong sinuntok. He's freaking rude. Napakawala niyang kwentang tao para basusin ng ganun si Jenica. At sa harap pa ng ibang guests sa kasal. "Zero, enough!" Sigaw ng pinsan kong babae na si Daphne. Inawat ako ng mga pinsan namin. Kung hindi nila ginawa yon, baka kung ano nang nagawa ko kay Jervin. Hindi ko papayagan ng sino man na bastusin ng ganun ng babaeng mahal ko. "The heck is your accusation to my fiancé? Bawiin mong lahat ng sinabi mo kung hindi babasagin ko talaga yung mukha mo." Pinunasan niya ang dugo sa pumutok niyang mga labi. "Ba't ko gagawin yun? Totoo naman. Hibang ka lang. Biruin mo pumatol ka sa prostitute? Wala na bang ibang babae dyan?" "Damn you!" Nagpumiglas ako para sugurin siya ulit. Pero hindi ako binitawan ng mga pinsan at kaibigan ko. "Ayaw mong maniwala. Ba't hindi mo siya tanungin? Look, where is she? Umalis siya dahil alam niya na ang mangyayari. Nakilala niya ako at nakilala ko rin siya. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin dahil nalaman mo na kung anong klaseng babaeng pakakasalan mo? Kung hindi ka pa rin naniniwala, don't worry. Ipadadala ko sa iyong video ng wild night namin. Pweh!" Dumura siya ng dugot kagad na umalis. "Zero, kahit naman medyo salbahe si Jervin, alam mo hindi niya gagawin yun kung hindi totoo ang lahat ng akusasyon niya." Wika ni Daphne. Hinata ko mga braso ko mula sa pagkakahawak nila. "Bitawan niyo ako. I don't care with all of you." Nagmadali akong lumabas para hanapin si Jenica. Gusto kong hindi maniwala kay Jervin, pero sa ginawang pag-alis ni Jenica, nagduda ang puso ko. Hindi ko siya nahanap kahit sa bahay nila, sa studio namin at sa mga lugar na pinupuntahan namin. Bumalik-balik ako sa mga yun pero talagang hindi ko siya makita. Gumuho ang mundo ko nang isend sa akin ni Jervin ang sinasabi niyang video. Para akong nawalan ng ganang mabuhay. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung papaanong ilalabas. Tinabig kong lahat ng mga gamit na nasa ibabaw ng mga furniture sa silid ko. Nabasag ang ilang vase at picture frame sa sahig. Hindi pa ako nakontento. Pinagtatapon ko ang lahat ng bagay na mahahawakan ko. Hanggang sa maging magulong silid ko. "Damn it! Damn it! Damn it!" Sigaw ko habang umiiyak.
Idinaan ko na lamang sa pag-iyak at pagwawala ang matinding galit at sakit na nararamdaman ko. Ayoko na siyang makita kahit na kailan. Isang linggo akong nawala ng gana sa buhay. Halos hindi ako bumibisita sa resort at hindi sumasagot ng tawag at text ng mga taong nasa paligid ko. Nasa bahay lamang ako. Nagmumukmuk at umiinom. Binuksan kong pintuan ng merong kumatok. Isang babae na ngayon ko lang nakita. Ako si Terry. Kaibigan ako ni Jenica. Hindi kita gusto makausap. Sinubukan kong isarang pintuan pero kaagad siyang humarang. Nanghina bigla mga tuhod ko. Pakinggan mo muna ako. Kailangan ka na mag-ina mo eh. Itinakbo namin sa ospital si Jenica kanina dahil sa isang aksidente sa kalsada. Ngayon lang namin nalaman na buntis siya at ikaw ang ama. Ako ang ama? Takang tanong ko at naikuyo mong kamao. Paano niyo nasabing akong ama kung isa siyang bayarang babae at kung kani-kaninong lalaki nagpapagalaw? Hindi ko nga alam kung ako talagang ama na dinadala niya eh. Napahinto ako ng isang malakas na sampal sa mukhang ibinigay sa akin ni Terry. Para bang yumanig ang mundo ko sa malakas na sampal na yon. Puwisit ka? Sa lahat-lahat ng huhusga kay Jenica, bakit ikaw pa? Hindi ba dapat ikaw ang mas nakakaalam kung anong klaseng tao at babae siya? Sinuportahan ko siya kahit na alam kong mali dahil gustong-gusto niya mapagtapos ang kapatid niya. Lihim siyang nag-iipon para sa sarili niya. Hindi niya sinusolong kinikita niya. Binabahagi niya sa iba. Paulit-ulit ko siyang pinapaalis sa trabahong yun. Pero hindi niya magawa hanggang sa nakilala ka niya. Napagtapos niya mga kapatid niya. Nagtayo siya ng negosyo kasama ka. Nagdesisyon siyang magbagong buhay para sa'yo. Para naman ikarangal mo siya. Para hindi masirang pangalan mo. Para sa'yo. Para sa'yo lahat ng ginawa niya. Pinipigilan niyang maiyak habang masama ang tingin sa akin at kuyom ang mga kamao. Akala ko pa naman ikaw ang susuporta sa kanya hanggang dulo. Pero hindi pala. Katulad ka lang pala ng ibang mga lalaking mga utak isda, mga talangka, at napakatuwag mong buwisit ka. Mabilis siyang humakbang papalapit sa akin at muli akong sinampal ng malakas. Kapag may nangyaring masama sa kanila, ikaw at ikaw lang ang taong sisisihin ko habang buhay. Wala kang kwenta. Tumakbo siyang paalis. Mariin akong napapikit at parabang nanlalambot ang mga tuhod ko. Dumausdos ako sa pader at napaupo sa sahig. Yumuko ako sa mga tuhod ko at dun napahagulgol ng iyak. Ano bang tama? At ano bang dapat kong gawin? Pinag-isipan ko ng mabuti ang lahat. Hindi ako pumunta ng ospital. Bagkus ay nagdesisyon akong umalis ng bansa at doon manirahan hanggang sa makalimot. Pero papasakay na ako ng eroplano nang mapagtanto kong hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang umalis at talikuran ng lahat at iwan siya. Hindi ko kayang gawin ng mga iyon. Bumalik ako sa bahay nila pero naabutan kong sarado ang bahay nila. Nasaan ho ang nakatira dito? Tanong ko sa kapitbahay nila na napadaan lamang. Ay nako, umuwi na ata ng probinsya. Namatay kasi yung kapatid nilang panganay eh. Ang sabi pa nga'y buntis. Kaawa-awa ang mag-anak na yun. Para bang gumuho bigla ang mundo ko. Nanghina bigla mga tuhod ko. Totoo ba? Tumango ang ginang at nagpaalam ng aalis. Bigla akong naiyak. Labis-labis na pagsisising nararamdaman ko. Napaupo ako sa harapan ng bahay at napahagulgol ng iyak. Sana hindi totoo ang lahat. Dahil hindi ko kaya. Para ako masisiraan ng ulo. Napasabunot ako sa sarili ko. Paulit-ulit akong napamura. Hindi ko kaya. Umuwi ako sa bahay nang parang wala ako sa sarili. Hinang-hina ako at hanggang ngayon ay hindi makapaniwala. Dinaan ko sa pag-inom ng alak ang lahat. Araw-araw akong umiinom at hindi kumakain. Hanggang sa naisipan ko na maglaslas dahil wala nang kwentang buhay ko. Gusto ko nang mawala sa mundong to. Kaagad akong nawala ng malay at hindi ko inaasahang magigising pa ako. Nagising akong nasa isang silid sa ospital. Merong dextrose ang nakatusok sa likod ng palad ko at nandoon si Tita Cassandra. Kamusta ka na, Zero? Maigi naman at gising ka na. Wika niya't ngumiti. Alalang-alala ko sa'yo eh.
Maigi na lang at naisipan kitang dalawin pagka-uwi namin dito sa Pilipinas. Naghatak siya ng upuan at iniligay sa gilid ng kama ko. Naupo siya ron at pinagmasdan ako. Ano bang nangyari? Bakit mo naman ginawa yun? Pwede bang malaman? Ano bang problema, anak? Hindi mahirap tanggapin bilang ikalawang ina ang katulad ni Tita Cassandra. Wala akong naging issue sa kanya nang mag-asawa ulit sila ni Daddy. Ilang taon pagkatapos mamatay ni Mommy. Isa siyang mabuting babae at tumayo siyang ina sa akin kaysa kay Daddy na mas abala pa sa trabaho kaysa sa akin. Bakit niyo pa ako dinala rito? Sana hinayaan niyo na lang ako mamatay. Dahil iniwan niya na ako, Tita Cassandra. Jenica is gone. Kasabay niyang nawala ang anak namin. She was pregnant when she died. Sunod-sunod ang mga luhang kumawala sa mga mata ko. At kasalanan kong lahat. Kasalanan ko. Malungkot na hinawakan ni Tita Cassandra ang palad ko. It's so sad to hear that, Zero. Iyo, I'm so sorry to hear that. Tumayo siya't niyakap ako. Mas lalo akong naiyak nang maramdaman kong may isa akong ina na masasandalan. It's not the end of everything. Palaging may bukas, Zero. Huwag mong tapusin ang buhay mo ng ganun lang. Dahil siguradong hindi yun magugustuhan ni Jenica. Mahal na mahal ko siya, Tita. Wala na akong ibang mamahalin pa. Sinikap kong magpatuloy sa buhay kahit na sobrang hirap. Hindi ko gustong maging isang panaginip na lang ang lahat ng nangyari sa amin ni Jenica. Ipinahanap ko mga kapatid niya dahil gusto kong malaman ang puntod niya at madalaw siya. Nang sa ganun ay gumana ang loob ko kahit na papano. Makalipas ang ilang buwan. Sir, nahanap ko na pong kinaroroonan ng magkapatid na pinapahanap mo. Napangiti ako nang marinig ang sinabi ng taong binayaran ko para hanapin si Maricar at Eugene. Kaagad akong bumiyahe para puntahan sila. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan nang makarating ako. Hinanap ko ang bahay nila. May nakita akong babae na naglalakad sa kalsada. Nakatalikod siya sa akin at naglalakad papalayo. Tinakbo ko ang distansya papalapit sa kanya. Miss, pwede pong magtanong? Natigilan ako sa sasabihin. Biglang nanlamig ang buo kong katawan nang makita ang mukha ng babaeng pagtatanungan ko sana. Para akong nakakita ng multo nang makita ko ang mukha niya. Jenica! Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Nananaginip ba ako? Bulong ko. Tumalikod siya't nilagpasan ako. Dali-dali akong sumunod sa kanya. Anong kailangan mo? Jenica! Mahigpit ko siyang niyakap ng napakahigpit. At doon ko napatunayan na hindi ako nananaginip o nag-iilusyon lamang. Hindi niya ako niyakap pabalik pero nang bitawan ko siya sa pagkakayakap ay nakita kong puno ng luha ang mga mata niya. I'm not dreaming. Totoong nandito ka. Totoong buhay ka. Hinanap ko mga kapatid mo dahil gusto kong malaman kung nasaan ang puntod mo. Tamang desisyon lang palang ginawa ko dahil kung hindi ko yun ginawa, siguradong hindi kita makikita ulit. Oo, buhay ako. Pero bakit sinabi nilang wala ka na? Dahil yun ang gusto kong ipaalam sa lahat. Gusto kong kalimutan ang kahihiyang meron ako. Gusto kong kalimutan ka at ang sakit na dinulot ko sa'yo. Pero ngayong nakita kita ulit, bumabalik na naman ang lahat. Sunod-sunod ang naging luha niya. Paano ka makakalimot kung nandito ka na naman? Kung sumusunod ka? Muli ko siyang niyakap ng napakahigpit. Hindi ko gustong kalimutan ka. Mahal na mahal pa rin kita, Jenica. At kahit na konti walang pagbabago, walang nagbago. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko. Lalo na nang mabalitaan kong nawala ka na't nakunan. Sinubukan kong tapusin ang buhay ko pero nabuhay pa rin ako. Kaya pala ganun dahil buhay ka pa. May dahilan kung bakit ako nabuhay ulit. Para mahalin ka at ipagpatuloy ang pag-iibigan natin naudlot. Gusto kitang makasama ulit. Please, Jenica. Alam kong mahal mo pa rin ako. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. O sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Tanggap kita. Ang anak natin. Kahit sino't ano ka pa man. Sumaya ang puso ko nang sa wakas ay yumakap siya sa akin pabalik. Wala nang anak natin, Zero.
Totoong nakunan ako. Impit siyang umiyak. Wala nang batang bunga ng pag-iibigan natin. Wala nang dapat na balikan sa akin. Isa lang akong kahihiyan sa'yo. At ayoko nang madungisan pa pangalan mo ng dahil lang sa akin. It's okay. Baka hindi pa talaga siya para sa atin. Pupwede namang subukan natin ulit, di ba? Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin nila sa akin o sa atin. Kung palagi natin silang iisipin, hindi tayo magiging masaya. At wala na akong pangalan na madudumihan. Dahil kahit kailan, hindi ka naging ano sa akin. Kung hindi isa kang prinsesa at mahal na mahal kita. Ganun ka rin sa akin, hindi ba? Sunod-sunod siyang tumango habang umiiyak. Hinalikan ko siya sa noo at niyakap. Mahal na mahal kita, Jenica. Sobra akong natakot at nanghina nang malaman kong wala ka na. Gumuho ang mundo ko. Pero nabuo ulit nang makita kita. Ikaw at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko kahit na kailan. Nagsama ulit kami ni Jenica. At sa pagkakataong yun ay malayo na sa mga taong malalapit sa amin at mapanghusga. Ilang linggo kaming nanirahan sa probinsya habang inaasikaso ang mga kailangan namin sa pag-alis patungo sa States. At nang maging maayos na ang lahat ay kaagad kaming umalis upang doon naman nirahan. Ipinagtimpla ko ng kape si Jenica. Kanina pa siyang dumadaing sa akin na masakit ang ulo niya. Siguro ay dahil sa radiation dahil lagi siyang nakatutok sa laptop. Your coffee. Gusto mo bang masahihin ko ang ulo mo? Tumango siya at ngumiti. Sinimulan kong hilutin ang sentido niya. I love you, wika ko. Mas lalong lumapad ang ngiti niya. I love you too. Simple lang naman ang naging buhay namin dito sa States. Habang ang mga pinagkakatiwalaan naming tao sa Pinas ang pangunahing humahawak sa negosyong iniwan namin. Masayang masaya ako sa naging pagsasama namin sa ibang bansa. Hindi ako nagkamali sa babaeng mamahalin ko. Dahil kahit na nagkaroon kami ng problema, ay para bang walang nagbago. Nang dumating ang Disyembre, ay umuwi kami sa Pilipinas para mag-celebrate ng holidays. Bukod doon ay para ituloy na rin ang naudlot naming pagpapakasal noon. Isang simpleng kasal lang pinagplanuhan namin. Hinawakan ko ang palad ni Jenica at magkasabay kaming humarap sa pari habang nasa gitna kami ng dalampasigan. Nasa ilalim kami ng isang maliit na wedding booth na gawa sa mga sanga, binalutan ng mga dilaw na LED light, mga halaman at kung ano-ano pa na siyang nagpaganda rito. Ang mga taong saksi sa kasal namin ay ang dalawa niyang kapatid na si Eugene at Maricar. Nandito rin sila Daddy at Tita Cassandra. Nagkaayos na kami at kahit mahirap ay tinanggap niya ang pagmamahala namin ni Jenica. You may now kiss the bride. Tumingin ako kay Jenica nang sabihin yun ang nagkakasal sa amin. Ngumiti ako at hinawakan ng mga palad niya. Unti-unti ay ibinaba ko ang mga labi ko para halikan siya. Nagpalakpakan silang lahat. Sa wakas, kasal na kami. At ipinapangako kong mamahalin ko siya habang buhay hanggang sa huling hininga ko. Pagkatapos ng wedding at holidays ay bumalik kami sa States. Makalipas lang ang ilang buwan ay binayayaan kami ng isang supling. Nabuntis siya ulit at sa pagkakataong yun ay inalagaan ko siya ng sobra pa sa pag-aalaga na hahangari ng isang babaeng nagdadalang tao. Kinusot ko mga mata ko nang gisingin ako ni Jenica habang 10 oras ng gabi. Bakit? Tanong ko. Nagugutom ako eh. Gusto kong kumain, please. Gusto ko ng pasta na may bagoong. Tumawa ako sa panibagong request niyang pagkain. Puro exotic ang gusto niyang pagkain. Kung minsan pa nga'y mangga na may tomato sauce. Seriously? Natatawang tanong ko. Tumango siya at ngumuso. Oo, at gusto ko rin ng durian. Kumunot ang noo ko. Pero love, wala namang durian dito sa States. Sa ibang bansa pa tayo makakakuha. Please, love. Gusto ko ng durian at pasta na may bagoong. Napakamot na lamang ako sa ulo ko. Halos hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang prutas na yun bukod sa Pinas. Naghanap na lamang ako online. Maigi na lang at nakahanap ako. Kaya lang ay medyo napagastos kami ng mahal. Pero ayos lang naman. Masunod ko lang ang gusto niya.
Ipinagluto ko rin siya ng gusto niyang pagkain. Inunawa ko at mas minahal ko siya habang nagdadalang tao siya at mas lalo ko siyang mamahalin habang buhay. Kung minsan ay umiiyak siya dahil sa malaking pagbabago sa katawan niya. Bumigat kasi ang timbang niya at namanas na ang mga paa at kamay niya. Niyayakap ko siya sa tuwing nagiging emosyonal siya at nasasabi niyang hindi na siya maganda. Alam kong hindi madaling magdalang tao, lalo na ang maging isang ina. Kaya naman habang tumatagal ay mas lalo ko siyang minamahal. Makalipas ang 9 na buwan ay ligtas at malusog niyang naisilang ang anak namin. Good morning, my princess. You're the most precious gift we ever have. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Wika ko habang hawak-hawak ang anak namin. Kaagad ko siyang binuhat nang dalhin siya dito sa silid ni Jenica. Hinalikan kong baby namin sa noo at sunod ay lumapit ako sa asawa ko para halikan siya. Ngumiti siya. Thank you rin, love. Mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. Hindi ko alam kung anong buhay ang meron ako kung wala kayo. Mahal na mahal ko rin kayo ng anak natin. Sobrang nagpapasalamat ako dahil lumaban ka para sa pag-ibig natin. Dahil kung hindi, wala sana tayong anghel. Masayang masaya ako dahil alam kong tama ang lahat ng naging desisyon ko. Dahil kung hindi si Jenica ang babaeng para sa akin, hindi ako magiging masaya ng ganito. Wala akong pakialam kung ano man ang nakaraan niya. Ang mas mahalaga ay kung saan kami magiging masaya. Ang makasama ko siya't mahalin, kasamang anak namin ay hindi matatawaran. Her past is just a dream, a nightmare na dapat nang kalimutan. Hindi na rin mahalagang sasabihin ng ibang tao sa amin. What's important to me now is our happiness. Wakas.